Gilas Pilipinas, ginulat ang Qatar sa comeback. Mixed emotion ang naramdaman ng fans nang mag-reunion sina Stephen Curry kasama ang mga former teammates champion at Warriors may bagong player. Ang Gilas Pilipinas ay matagumpay sa kanilang pagsisimula sa Doha International Cup. Pinanatili nila ang kalamangan sa unang tatlong quarters na tagpuan ni Justin Brownlee ang kanyang ritmo sa tamang oras habang siya at si Dwight Ramos ay nanguna upang pangunahan ng team. Bumangon si Brownlee sa huling yugto upang tulungan ang Gilas na makuha ang panalo sa kanilang pambungad na laro sa Doha International Cup laban sa host team na Qatar noong Biyernes. Sa kabila ng kanyang mga hamon sa opensa, umiskor si Brownlee ng karamihan sa kanyang puntos sa ika-4 na yugto habang tinapos ng Pilipinas ang kanilang pagbangon mula sa malaking pagkakabaon sa puntos. Bumida rin si Dwight Ramos habang si Junmar Fajardo ay nag-ambag ng mahalagang puntos at rebounds sa panalong para bang nasa home court dahil sa libu-libong Pilipinong sumusuporta sa QU Sports and Events Complex. Sa lakas ng hiyawan ng mga Pilipinong manonood, natalo ng Pilipinas ang Qatar sa huling bahagi ng laro. Hindi magiging posible ang panalong ito kung hindi dahil sa pagbangon ni Brownlee na hindi nakashoot ng field goal at may 1 puntos lamang sa unang 3 quarters. Naitala ni Brownlee ang kanyang unang field goal, may 8 minuto pang natitira sa laro at nagpasimula ng isang run na nagpalit ng deficit patungo sa kalamangan. Ang naturalized na star na nag-ambag din ng rebounds, assists at steals ay tinapos ang run na iyon sa pamamagitan ng isang transition dunk upang tuluyang makuha ng Gilas ang kontrol sa laro. Pinalawig pa ni Ramos ang lead matapos ang isang matinding drive na nagbigay ng sapat na distansya upang pigilan ng Qataris sa pagbalik sa laban. Halos maitabla ng Qatar ang laro nang umiskor si Tyler Harris matapos ang isang goaltending violation ni AJ Edu at may kasamang foul, ngunit mintis ang kanyang free throw na maaaring nagtie sa laro. Sinelyuhan naman ni Scottie Thompson ang panalo ng Pilipinas sa pamamagitan ng 2 free throws na may 16 na segundo pang nalalabi at nagtapos na may 10 puntos. Si Edu na nagpakawala ng isang matinding two-handed dunk sa ika-4 na quarter ay nagbigay rin ng malaking kontribusyon upang punan ang kawalan ng 7'3" star na si Kai Sotto na hindi nakalaro dahil sa injury sa tuhod. Nagdagdag si Kevin Cuyambao ng 7 puntos at 5 rebounds para sa Pilipinas, samantala nanguna si Harris para sa Qatar na may 17 puntos habang si Mike Lewis ay may 15 puntos. Naabot ng Qatar ang pinakamalaking kalamangan bago tuluyang bumagsak sa huling yugto. Sa susunod na laban, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Lebanon sa 4-team tournament sa Sabado ng alas 11 ng gabi, oras sa Maynila. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay patuloy na lumalaban para sa kanilang playoff hopes ngayong season matapos ang isang pabago-bagong simula. Ngunit ngayon ay magkakaroon sila ng maikling pahinga mula sa matinding laban ng season. San Francisco ang host ng NBA All-Star Weekend, kaya't magkakaroon ng 1 linggong pahinga ang Warriors bago muling sumabak sa aksyon. Dahil sila ang host ng All-Star Game, maraming dating alamat ng Warriors na nasa Bay Area pa rin ang dumalo upang saksihan ang mga selebrasyon. Noong Biyernes, bago magsimula ang NBA All-Star Weekend sa pamamagitan ng NBA Rising Stars Games, muling nagkita sina Stephen Curry, Sean Livingston at Andre Iguodala. Para sa mga fans ng Warriors, tiyak na magiging nostalgic na makita silang magkasama muli matapos manalo ng 3 kampyonato noong 2015, 2017 at 2018. Sina Curry at Iguodala ay nagdagdag pa ng isa pang titulo para sa Warriors noong 2022. Lalahok si Curry sa All-Star festivities ngayong weekend bilang bahagi ng team na Shaq's OGs. Ang kanyang team na pinili ni Shaquille O'Neal ay makikipagkompetensya sa isang 4-team bracket sa linggo. Hindi naman sumali si Curry sa 3-point contest at hindi rin itutuloy ng NBA ang Steph Curry versus Sabrina Ionescu showdown na naging patok noong nakaraang taon. Dahil dito, magkakaroon siya ng 2 gabi upang mag-relax at mag-enjoy sa mga kaganapan. Maaaring mukhang malayo pa para sa Warriors ang ika-5 kampyonato habang pinangungunahan pa rin ni Curry ang team, ngunit may mga positibong senyales kamakailan. Nagpatupad ang Golden State ng isang malaking trade para makuha si Jimmy Butler bago ang trade deadline at maganda ang naging resulta nito sa ngayon. May 3 panalo sa 4 na laro ang Warriors mula nang dumating si Butler, kabilang ang isang kahangahangang panalo sa Houston Rockets noong Huwebes. Patunay na kaya nilang umangat sa standings.
Napakahalaga ng break na ito para sa Warriors lalo na dahil hinihintay pa nilang bumalik si Jonathan Kuminga mula sa injury sa paa. Maliban doon, halos kumpleto ang kanilang lineup kaya't maaari silang maging isang team na uminit sa huling bahagi ng season upang makalabas sa play-in mix at makapasok sa playoffs. Speaking of Warriors, balak ng Golden State na pumirma ng kontrata kay Kevin Knox matapos ang All-Star break. Ayon sa mga source ng liga, si Knox ay unang pipirma ng 10-day contract sa Warriors upang punan ang isa sa kanilang bakanteng roster spots, ayon sa unang ulat ni Anthony Slater ng The Athletic. Matapos siyang unang pumirma sa isang Summer League contract, nanatili si Knox sa organisasyon sa pamamagitan ng paglalaro para sa Santa Cruz Warriors sa G League. Doon, nag-average siya ng 21.6 points, 8.0 rebounds, and 2.3 assists per game. Habang may shooting percentage na 49.9% from the field and 39.1% from 3-point range sa kabuuang 28 laro. Sa taas na 6'7", si Knox ay magbibigay sa Warriors ng isa pang matangkad na wing player na maaaring maging sorpresa bilang scorer sa liga, lalo na dahil sa kanyang malaking improvement sa G League nitong nakaraang taon. Pumasok si Knox sa NBA bilang ika-9 na overall pick sa 2018 NBA Draft, pinili ng New York Knicks. Ginugol niya ang unang 3 taon ng kanyang career sa Knicks bago siya na-trade kasama ang isang first-round pick papunta sa Atlanta Hawks noong 2022. Bilang kapalit ni Cam Reddish, simula noon naglaro na rin siya para sa Detroit Pistons at Portland Trail Blazers. Nung nakaraang season sa Detroit, nag-average si Knox ng 7.2 points and 2.4 rebounds habang may shooting percentage na 46.2% from the field sa loob ng 31 laro. Bago ang All-Star break, 12 lamang ang aktibong players sa roster ng Golden State matapos nilang i-convert si rookie center Quinton Post mula sa isang two-way contract patungo sa isang standard deal. Kamakailan ay naging epektibo si Post para sa Warriors, nag-a-average ng 8.4 points and 4.0 rebounds per game, habang may 40.7% shooting from 3-point range simula noong Pebrero. Ayon sa patakaran ng NBA, maaaring manatiling kulang sa 14-man roster ang isang team nang hindi lalampas sa 28 araw sa buong season. Dahil dito, kailangang magdagdag ng hindi bababa sa 2 players ang Golden State Warriors pagkatapos ng All-Star break. Si Kevin Knox ang pupuno sa isa sa mga spot na ito, habang patuloy namang maghahanap ang Warriors ng iba pang option para sa kanilang huling roster spot nang hindi lumalampas sa kanilang first apron hard cap. Nagpakita ng matinding pasensya ang organisasyon sa paggamit ng natitirang roster spots dahil nasa $1.3 million na lang sila mula sa first apron at hindi maaaring lumampas sa limitasyong ito. Dahil dito, gagamitin nila ang natitirang salary space sa pamamagitan ng prorated contracts. Kaya't maghihintay sila hanggang matapos ang All-Star break bago pirmahan si Knox. Ang 10-day contract ni Knox kasama ang isa pang player na pipirma ng 10-day contract ang magpupuno sa roster ng Warriors upang umabot sa 14 na players. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?